Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa kakilala kong nagsilbi sa militar na itatago natin sa pangalang Rigor. Taong 1995, Coronadal, South Cotabato. Nagsimula ang lahat nang ako ay nagdesisyong maging isang sundalo. Dahil simula nung bata pa ako, ay talagang pangarap ko na ang maging isang sundalo. Kagaya ng aking ama at ina. Ang nanay ko ay nagsilbi bilang intelligence officer ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At ang aking ama naman ay ang dating battalion commander ng 21st Infantry Division na noon ay nadestino sa kapuluan ng Mindanao, partikular sa Isabela, Basilan. Dahil noong mga panahong ito ay ang kasagsagan ng panggugulo ng mga rebelde sa bahaging yon ng bansa. At sa kasamaang palad ay pareho silang nasawi at ikinararangal ko sila dahil sila ay itinuring na mga bayani ng ating bansa. At ang kanilang kamatayan ang siyang nagpasiklab ng aking pagnanais na sundan ng kanilang mga yapak. Nagsanay ako sa ilalim naman ng Scout Ranger Division o yung tinaguriang Musang Squad. Matagumpay kong natapos ang pagsasanay at ang aking unang destino ay sa Coronadal, Negros Oriental. Nung mga panahong yon, nagsilbi lamang kaming mga bantay sa anumang banta ng terorismo sa lugar. Ngunit hindi naman gaanong magulo ng mga panahong yon. May mga engkwentro naman kaming nasusumpungan, pero mula naman ito sa ibang paksyon ng mga rebelde. At malimit lamang ito. Yun bang tipong napapadaan lang at nahaharang sa mga checkpoint? Maliban doon ay wala nang matinding bakbakan. Kaya minsan paisi-isi na lang kami ng mga kabady ko, dahilan para makapag-request ako ng reassignment at na-assign ako sa Coronadal. Unang araw pa lang ng destino, kaagad na akong napasabak sa bakbakan. Dahil habang nagpapatrolya kami ng aking mga kasama, ay tinambangan kami ng mga rebelde. At dahil sa engkwentrong ito, nagbago ang aking buhay. Dahil unang sabak ko sa engkwentro, tinamaan na kagad ako ng tinamaan. At alam ko sa sarili ko na yun na ang huling sakit na mararamdaman ko. Dahil direktang puso ang tama. At ramdam ko na unti-unting tumatakas ang aking ulirat. Alam ko na sa sarili ko, nakatapusan ko na. Asar, di pa nga ako nagsisimula, mamamatay na ako. Wika ko sa sarili ko habang nagdidilim ang aking paningin. Ngunit laking gulat ko nang magising ako dahil may kung anong maliwanag na bagay ang tumatama sa mga mata ko. Oh, mabuti naman at gising ka na. Wika ng boses ng isang matanda. Agad akong napabalikwas at dali-daling hinanap ang aking baril. Ngunit hindi agad ako nakabangon dahil nakaramdam ako ng matinding sakit sa aking dibdib. Huwag ka munang bumangon. Baka magbukas ang mga sugat mo. Sariwa pa yan. Di pa masyadong magaling. Wika ng matanda. Nasaan ako? Sino kayo? Sunod-sunod kong tanong. Nandito ka sa aking kubo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Ang pangalan ko nga pala ay Pasyo. Wika ng matanda. Paano ho kung napunta dito? At ang alam ko, patay na ako eh. Wika ko sa matanda. Patay ka na nang matagpuan kita sa tabi ng daan, Rigor. Pero binigyan ka ng isa pang pagkakataon ng may likha sa pamamagitan nito.
Wika ng matanda sa akin habang ipinapakita ang isang maliit na botelya na may laman na kung anong ugat ng isang halaman na nakababad sa langis. Ano ho yan, Manong? Tanong ko dito habang pinipilit kong maupo. Ito ang mutya ng tigbaw. May kakayahan ito na magbalik ng buhay ng isang tao at magpagaling ng kahit na anong sugat. Parang mutya ng suso. Bibigyan ka din ito ng kakaibang lakas ng katawan. Lakas na hindi pangkaraniwan. Malalaman mo ito sa pagdaan ng panahon. Sa ngayon ay magpahinga ka muna at magpalakas sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kung bakit ka nandito. Wika ng matanda. Lumipas ang ilang buwan at gumaling ang sugat ko. Naroon pa din ang pilat ng bala ng M40 na tumama sa akin. Habang kumakain kami ng matanda, kaagad na akong nag-usisa. Manong, kung hindi niyo po mamasamain, maaari niyo bang ikwento kung anong nangyari matapos ang sagupaan na ikinimatay ko? Tanong ko sa matanda. Ngumiti naman ito at nagkwento. Alam mo, nung nakita kita, wala ka na talagang buhay. Pero kagaya ng sinabi ko, binigyan ka pa ng isang pagkakataon. Dahil hindi pa tapos ang misyon mo, Rigor. Kaya paghupa ng putukan, agad kitang ikinarga sa karosa at dinala dito sa gitna ng kagubatan upang gamutin. Kwento ng matanda. Yung mga kasamahan ko, Manong, anong nangyari sa kanila? Muling tanong ko dito. Sa kasamaang palad, Rigor, ang inyong sinasakyan ay pinasabog ng mga rebelde. At kasama sa pagsabog na yon ang iyong 12 kasamahan. Naabo sila kasama ng sasakyan. Wika ng matanda. Kung nabuhay niyo ako ulit, paano niyo itong ginawa? Ano po ba kayo, Manong Pasyo? Aswang po ba kayo? Mangkukulam? O di kaya engkanto? Natawa lamang ang matanda sa mga sinabi ko at agad na tumugon ng, Wala sa mga nabanggit mo ang aking pagkakakilanlan. Isa kong manggagamot. Normal na manggagamot, yun lang. Hindi ako aswang o engkanto at mas lalong hindi ako mangkukulam. Ikaw na bata ka. Wika nito sabay tawa ng malakas. Kung gayon, paano ako binuhay? Yan bang hawak-hawak ninyong yan? Takang-takang tanong ko dito. Ipinainom ko sa iyo ang langis na pinagbabaran ng ugat na ito. Wika nito at mas lalo akong namangha. Ako kasi yung taong hindi basta-basta naniniwala sa mga hiwaga. Ngunit ako mismo ang naging kasangkapan ng tadhana upang maimulat ko ang sarili ko sa lihim na karunungan ng mundong ito. Huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko para maging handa ka bago ka muling magpakita sa mga tagalabas. Wika ng matanda. At ng araw ding yon ay inikot ko ang buong paligid. Masukal na kagubatan ang sumalubong sa akin. At ang tangi ko lamang dala ay isang gulok na nakasukbit sa bewang ko. At habang papasok ako ng papasok sa loob ng kagubatan, lalo namang kumakapal ang sukal sa harapan ko, dahilan para bunutin ko ang gulok at akmang tatagpasin ko na ang sukal. Bigla akong pinigilan ni Tandang Pasyo. Rigor! Bumalik ka na sa bahay. Tanghaling tapat na nandiyan ka pa sa kagubatan. Mamaya manuno ka pa dyan eh. Wika nito
na akala ko ay nagagalit. Agad ko namang sinunod ang sinabi ng matanda. Hindi sa natatakot ako, kundi bilang respeto sa mga nilalang sa paligid. Dahil nung mga oras na yon, mulat na ako sa mga kababalaghan ng mundong ating kinagagalawan. Ikaw ba naman? Muling mabuhay matapos matamaan ng bala sa puso? Di ka pa maniniwala? Pagdating ko sa bakuran ni Tatay Pasyo, ay kaagad niya akong tinanong. Ano bang ginawa mo sa kagubatan? Maraming ahas doon. At isa pa, hindi mo kabisado ang lugar. Baka maligaw ka. Wika nito. Manong, nagtataka lang kasi ako eh. Wala naman ako nakitang daan sa paligid. Paano ka nakapasok at saka nakakalabas sa bahay mo? Takang tanong ko dito. Kasi yung mismong kinaroroonan ng bahay ni Tatang Pasyo ay sa kalagitnaan ng gubat. Hindi ka makakakita ng anumang palatandaan na may mga dumadaan o nagagawi sa lugar na yon dahil puro sukal ang paligid. Yun bang tipong wala talagang nakakapasok? Pero ang pinagtataka ko, paanong nagkaganon? Diba kapag may nakatira sa isang lugar may makikita kang landas na dinadaanan nila o yung maliit na kalsada? Alam ko din sa sarili ko na matagal nang nakatayo ang kubong yon dahil sa itsura ng mga materyales na ginamit dito. Ang bubong nito na gawa sa nipa ay mapaghahalata ang lumang-luma na talaga. Ganon din ang mga kawayan. At kung manggagamot talaga siya, di ba dapat marami ang pumupunta sa kanya? Doon na nag-umpisang tumubo ang duda at takot ko kay Tatang Pasyo. Kaya naisipan ko ng mangusisa. Manong, ano ho ba talaga kayo? Pakiusap naman Sabihin niyo sa akin kasi sa totoo lang, natatakot na ako sa inyo Tanong ko sa matanda. Natatakot ka sa taong nagligtas sa buhay mo? Rigor, wala kang dapat ikatakot. Gusto mo ba talagang malaman ang katotohanan? Halika, doon tayo mag-usap sa loob ng kubo. Wika nito at agad naman akong sumunod. Naupo ako sa harap ng lamesa habang pinagmamasdan ang matanda na nagtitimpla ng kape na hindi ko alam kung saan niya kinuha. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko sa iyo, Rigor. Nahihinuha kong mabuti kang tao. Kaya nung makita kita sa tabi ng daan na nakahandusay at wala ka ng buhay, dinala kita dito sa aking kubo upang pagalingin. At kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, taglay mo ang kapangyarihan ng mutya ng kugon. Paliwanag ng matanda. Ha? Mutya ng kugon? Anong ibig niyong sabihin, Manong? Anong mutya ng kugon? Napakahirap ipaliwanag, Rigor. Ngunit para maniwala ka ay sasabihin ko. Amin ang kamay mo. Wika ng matanda at inilahad ko naman ang kamay ko sa lamesa. Laking gulat ko nang bigla niya itong hiniwa ng kutsilyo. Manong bakit mo hiniwa? Gulat na tanong ko. Ano? Nahiwa ka nga ba? Patingin. Tanong ng matanda na may mapangutyang tono. Inilahad ko ulit ang aking kamay. Meron itong dugo pero nang punasan ko ito gamit ang aking kabilang kamay, nanlaki ang mga mata ko dahil wala itong sugat. Pero alam ko sa sarili ko at ramdam ko ang hapdi ng hiwaing ito ni Manong Pasyo. Anong nangyari? At paanong nawala ang sugat ko, Manong?
Takang tanong ko dito. Ang katawan mo ngayon, Rigor, ay kahalintulad na ng kugon. Gapasin man, sunugin man, o kahit bungkalin man, hanggat nakalapat sa lupa ang ugat nito, ay hinding-hindi ito mamamatay. At ang dahilan ko kung bakit kita piniling mabuhay muli at pagkalooban ng ganitong kapangyarihan, upang pigilan mo ang grupong kung tawagin nila ay mga ligaw na talahib. Kagaya mo din sila ng kakayahan, katulad mo na ako din ang may kaloob. Ngunit naligaw sila ng landas at ginamit sa kasamaan. Ang pangkat na ito ay kasapi na ngayon sa mga rebelde. Wika ni Manong Pasyo. Pero bakit ako, Manong? Ordinaryong sundalo lang naman ako eh. Wika ko dito. Alam ko sa sarili ko, Rigor, na may taglay kang kabutihan at nasa dugo mo ang pagiging matulungin sa kapwa. Mabait kang tao at likas sa iyo ang pagkamaunawain, dahilan kung bakit ka napapahamak. Wika nito, nalubha kong ikinagulat dahil alam niya kung bakit ako tinamaan ng bala. Hinarang mo ang mga bala na dapat ay sa kasama mo. Dagdag ni Manong Pasyo. Teka, paano niyo po nalaman, Manong? Nandun ba kayo? Takang tanong ko dito. Oh, nandun ako sa pinangyarihan ng barilan at nakita ko ang lahat ng pangyayari at ang ginawa mo. Kaya tsak ako na hindi ako nagkamali sa naging pasya kong tulungan ka. Wika nito. Pero, Manong, matanong ko lang. Ilang buwan na ba ako dito? Tanong ko sa matanda na agad namang ngumiti. 1.5 taong ka nang nandito. Tulog ka ng ganon kahaba, Rigor. At ang alam ng pamahalaang pinaglilingkuran mo, patay ka na. Muling wika nito na ikinagulat ko. 1.5 taon akong walang malay. Hindi man ako makapaniwala pero may mga ebidensya sa dingding. Isang kalendaryo at nakita ko na iba na nga ang taon. Kung nais niyo hong mapigilan ko ang mga ligaw na talahib, ay kailangan kong magbalik sa serbisyo. Kailangang malaman nila na buhay ako. Wika ako sa matanda na agad naman niyang sinang-ayunan. Oh, yun ang gagawin mo. Ngunit kailangan mong magsanay kung paano mo gagamitin ang kapangyarihang taglay mo ngayon. At maliban sa mutyang taglay mo, ay may isang bagay pa akong ipagkakaloob sa iyo. Wika ni Tatang Pasyo at may kinuha siya sa kanyang lumang baul. Isa itong talibong. Hinugot niya ito mula sa sisidlan at nakita ko ang mga markang nakaukit sa mismong talim ng talibong. Manong, ano pong mga simbolong yan? Tanong ko sa kanya. Ang mga yan ay dasal na siyang ituturo ko sa iyo. Dahil kagaya mo, ang mga makakalaban mo ay hindi basta-basta tatablan ng ordinaryong mga patalim, maging ang bala ng barel. Lahat ng bagay o sandata na maaaring makapatay sa kanila ay ituturo ko sa iyo. Tugon ito sa akin. Kung gayon po, magsimula na tayo. Huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon. Simulan na po natin ang pagsasanay ko. Wika ko kay Tatang Pasyo. Sige, bukas ng umaga sisimulan ko ang iyong pagsasanay. Tugon ito. Kinabukasan, agad na naming sinimulan ang pagsasanay. Simula sa tamang pagbigkas ng mga dasal at paggamit ng mga ito. At kung ano ang maaaring madulot nito sa taong patutungkulan mo. Ilan sa mga dasal na yon ay proteksyon at ilang dasal ay pangdigma.
Pero ang pinaka nakakamangha sa lahat ng ito ay ang dasal na ginagamit sa sandata. Kung sa espiritual na labanan nito ay maaaring ihalin tulad sa dasal pang Tigalpo. Pero ang kaibahan lang ay inuusal sa sandata kagaya ng gulok, bala ng barel o sapana. At ito ang dasal na inaral ko ng masinsinan. Kasi kung hindi ninyo na itatanong, ako ay kabilang sa sniper unit at ang aking kasanayan ay sa pagbarel. Bagaman ito ang aking nakasanayan, hindi ko pa din tinanggihan ang ibang mga dasal. Sa halip ay ipinaukit ko ito sa aking balat, partikular na sa aking likod upang magsilbing baluti ko sa labanan. Siyempre, sa pagsasanay ay hindi mawawala ang subukan. Ngayon, Rigor, susubukan ko kung nagawa mong paganahin ang bawat dasal na itinuro ko sa iyo sa pamamagitan ng pagpatay sa isang aswang. Wika nito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Tatang Pasyo. Ha? Aswang? Nagbibiro ka ba, Manong? May aswang dito? Gulat na tanong ko sa kanya. O Rigor, may isang pangkat ng mga aswang ang nanggagambala sa kabayanan at alam ko kung saan sila matatagpuan. Ngunit hindi ka sasalakay sa kanilang kuta. Mag-aantay tayong sumalakay sila at doon ka magsisimula sa iyong unang pagsubok. Wika nito. Dagdag pa ni Tatang Pasyo na kailangan naming bumaba sa bayan upang doon abangan ang kanilang pagsalakay. At yon ang ginawa namin. Sinabihan niya din akong huwag puputulin ang aking buhok upang huwag akong makilala ng mga militar sa bayan. Oho, Manong. Hindi pa ngayon ang pagkakataon upang malaman nilang ako ay buhay pa. Wika ko dito. O siya, ihanda mo na ang iyong mga gamit at bukas na bukas ay bababa tayo sa bayan. Wika nito. At nang gabing yon, maaga kaming natulog dahil madilim pa lamang ay magsisimula na kaming maglakad pababa ng bundok. Ngunit kakapikit ko pa lamang ay agad naman akong ginising ni Tatang Pasyo. Rigor! Gising! Rigor! Pabulong nitong tawag sa akin. Bakit ho? Tugon ko dito na medyo napalakas. Huwag kang maingay. Sumilip ka sa dingding. Hindi na ako nagsalita pa at agad sumilip sa pagitan ng gawang ng mga dingding na gawa sa kawayan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang napakalaking kalabaw na nasa labas ng kubo. Manong, kalabaw lang naman yan eh. Pabulong kong wika dito. Hindi ordinaryong kalabaw yan, Rigor. Isa yang palumpong. Mukhang mapapaaga ang pagsubok mo, bata. Pabulong na wika ni Tatang Pasyo. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang balumbong, ito ay isang uri ng engkanto na nahahawig sa kalabaw. Ngunit meron itong 4 na sungay. 2 sa magkabilang bahagi ng ulo nito at may nag-iisang napakalaking mata sa noo. Matutulis din ang mga buhok na tumutubo sa batok nito na animoy mga karayom na kulay itim. At ayon kay Tatang Pasyo, ang nilalang na ito ay may taglay na mutya na maaaring mapasakamay ng taong makakagabi dito. Bagay na nakapukaw ng aking interes, kung kaya sinabi ko kay Manong na haharapin ko ang nilalang. Heto ang mga bagay na dapat mong gawin upang magtagumpay ka sa pakikipaglaban sa nilalang na yan. Ang tanging sandatang maaari mong gamitin ay ang iyong isipan.
Walang anumang sandata ang maaaring tumalab sa balat ng nilalang na yan. Wika nito na nakapagdulot ng pangamba sa akin. Alam ko sa sarili ko na malakas ang nilalang na yon. Dahil sa laki at tindig nito, maaari akong mapisa sa isang dagan lang ng kanyang mga paa. Pero handa pa din akong harapin ang nilalang na ito upang makuha ang mutsyang taglay ng balumbong. Paglabas ko ng bahay, kaagad kong kinuha ang pansin ng nilalang na yon. At nang nakaharap na ito sa akin, bumuga ito ng hangin sa kanyang ilong. At kinahig ang lupa na animoy isang toro na handang-handa ng sumalakay. Lumakad ako papalayo sa kubo dahil tiyak na kapag sinuwag ako ng nilalang na yon, ay madadamay ang kubo ni Tatang Pasyo. Habang papalapit ako sa nilalang, nagwika si Tatang Pasyo. Iwasan mo ang kanyang mga sungay. Makamandag ang dulo nito. Isang galos lang mula dito ay maaari mo yung ikamatay. Na agad namang nagdulot ng panghihina ng aking mga tuhod. Naloko na. Mukhang wala na akong pag-asa dito ha. Mukhang hindi magandang kamatayan ang makukuha ko dito. Wika ko sa sarili ko. At nang walang ano-ano, ay biglang tumakbo ang balumbong papunta sa akin na agad ko namang ikinagulat dahil napakabilis nito. At tila yumayanig ang lupa sa bawat pagpadyak ng paa nito. Agad akong napatakbo papunta sa isang puno at inakyat ko ito upang makaiwas sa parusa na maaaring idulot sa akin kapag tinamaan ako ng mga sungay nito. Sa kasamaang palad, dahil sa lakas ng pagkakatama nito sa punong inakyat ko, nabuwal ang puno. Dahilan para mapatalon ako muli sa lupa. At pagbagsak ko sa isang pulo ng mga lubid, napaisip ako. Ang mga kalabaw ay napapasunod sa pamamagitan ng lubid. Ngunit, narinig ko na nagwika si Tatang Pasyo. Rigor! Mag-uumaga na. Maglalaho na yan kaya magmadali ka na. Kung balak mong kunin ang mutya ng balongbong. Wika nito habang humihigop ng mainit na kape. O diba, pati yung paghigop, sinama ko na. Agad akong dumampot ng lubid at gumawa ng silo. Dinampot ko din ang isang malapad na tela na nasa tabi ko at tumugon kay Tatang Pasyo. Heto na ako! Wika ko at agad kong inihagis ang lubid na ginawa kong silo at saktong pumasok ito sa isa sa mga sungay ng nilalang. Agad kong hinila ang lubid upang umigting at mapigilan ito sa pagkilos. Hinila ko ito papalapit sa akin at yung malapad na tela ay agad kong itinakip sa kanyang mata, dahilan para tumigil ito sa pagkilos. Ngayon, Rigor, kumuha ka ng kawayan at lagyan mo ito ng tubig. Ihampas mo ito sa ulo ng balumbong upang mapasunod mo ito. Wika ni Tatang Pasyo na kaagad ko namang sinunod. Inihampas ko ang buho ng kawayan na may lamang tubig sa noo ng balumbong. At matapos kong gawin yon ay agad itong lumuhod sa aking harapan. Nanayo ang mga balahibo ko nang marinig ko itong magsalita. Nanalo ka. Mahusay ang iyong ginawa. At simula ngayon ay kikilalanin na kitang Panginoon. Tawagin mo lamang ang aking pangalan at ako ay darating. Wika nito na agad namang naglaho. Napalingon ako kay Tatang Pasyo at nakita ko itong nakangiti din.